Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Senator Ronald Bato de la Rosa hinabol at tinangkang arestuhin ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Umawit bilang apela ng suporta. Kuting na ginawang practice patient ng kanyang fur parent, kinaaliwan ng netizens. Netizen na nag-swing habang naka-mermaid tail sa Siquijor, viral. Magbabarkada na nagpasahan ng tagay gamit ang drone, kinaaliwan online. Rider na walang helmet, viral matapos bumanggas sa barriers sa EDSA. Sakit na pikos, binigyan ng bagong pangalan ng mga eksperto. At Denise Julia, pumirma ng kontrata si US record label na Empire. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagutan namin ang inyo pong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa araw na ito, bato-bato sa langit, ang madapa, huwag magalit. Tila ito ang naging eksena ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang pagbabalik sa Senado. Higit 6 na buwan mula nang ito ay magtago mula sa umunoy banta ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dahil bago pa ito makapasok sa plenaryo, nakakuhanan nito sa CCTV na nakikipaghabulan sa mga ahente ng NBI na magsisilbi na pala rito ng kinatatakutan niya na arrest warrant. Ang mga detalye alamin sa report na ito. May aksyon, may suspense at may komedya rin. Nagmistulang eksena mula sa isang pelikula. Ang CCTV footage na ito kuha mismo sa loob ng Senate building sa Pasay. Sa masisikip na hallway at fire exit ng Senado, sa pool, si Senator Ronald Bato de la Rosa na kumakaripas ng takbo nang matunugang tinutugis na pala ito ng mga ahente ng National Bureau of Investigation na magsisilbi sa kanya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang senador nadapa pa sa hagdan bago tuluyang maka-eskapo papasok ng plenaryo kung saan ito nag-alboroto sa galit. Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan na lang NBI. Ha? Ayaw ba senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Ito ang unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado matapos ang higit 6 na buwang pagtatago mula ng unang mapaulat ang umunay pag-issue ng warrant laban sa kanya. Ang pinanghahawakan ng senador, gayon din na iniluklok nitong bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano ay ang probisyon sa ating saligang batas na nagbabawal sa pang-aaresto sa isang senador habang nasa sesyon ang Senado. 2 araw matapos nitong sumipot, ang senador umapela pa sa kanyang mga kasamahan sa Philippine Military Academy na suportahan siya laban sa umunay panghihimasok ng mga dayuhan. Gamit ang himno ng PMA, dito na tila nang harana ang mambabatas. When bells for us around and our last stops is silent, generation see our country free. Hindi nagtagal, gabi ng araw ding yon, naganap sa boundary ng Senado GSIS building ang shootout sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at ng mga di-umunay miyembro ng NBI na nag-ugat sa pinaputok na warning shot ni OSAA Head Retired Police Major General Mau Aplasca. At matapos ang gulo sa Senado,
nakumpirma na kinabukasan ang naging pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali noong bandang 2:30 ng madaling araw. Sakay na isang sasakyan na sinasabing minaneho mismo ng kapwa nito senador at kaalyado na si Robin Padilla. Pasado 1:00 ng madaling araw, nag-post pa ang legal counsel nitong si Attorney Israel Torion ng picture kasamang senador sa loob ng gusali. Tikom naman ang bibig na isa pa nitong abogado na si Jimmy Bondoc dahil saan niya ay client attorney privilege. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang istorya sa social media, mahalaga para sa pagkatuto ng mga aspiring nurse na makita at malaman ng mga procedure sa tulong ng mga demonstration. Kaya naman, may ilang nakikisuyo sa mga kapamilya o kaibigan para maging practice patient for a day. Pero paano na lang kung walang available? Kung sino ang naging substitute na pasyente, patient ni Eric, panoorin sa report ni James Galange. Kinaaliwan online ng cute na fur baby na ito na si Millie matapos gawing practice patient ng kanyang amo na si Eric Jan Baaco na isang first year nursing student. Kung kadalasan kasi sa kamag-anak o di kayo sa kaibigan humingi ng tulong para sa mga gitong klase demonstration, ang kaso lang, walang available. Ito raw ay para sa kanilang skills acquisition drill patungkol sa posisyon ng mga pasyente habang nakahiga. Pero si Millie, abay, ganap na ganap. Walang komento ng netizens, dapat anilang bayaran ng kuting dahil sa parang natural na pagiging cooperative nito bilang pasyente. Ika nga nila, unbothered patient si Millie na talaga nga namang pinumutan pa ng kanyang fur dad. Habang may nagsabi naman na sa sobrang natural parang scripted na ang galawan ni Millie. Samantala, ayon sa ilang pag-aaral, kadalasan tulog ang mga kuting ng 20 hanggang 22 oras bilang parte ng kanilang paglaki at pag-boost sa kanilang immune system. Mahalaga rin para sa kanila ang pagtulog para mas mag-develop din ang kanilang pag-utak o pag-iisip. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Ursula o Ariel? Yan ang ilan sa mga pabirong tanong ng mga netizens sa viral video na ito. Tampok ang isang turista na gumawa ng fairy walk trend sa Siquijor pero with a twist. Kung ano nga ba ang kanyang naging pakulo, ihahatid ni Mika Ariaro. Usap-usapan ngayon online ang kakaibang fairy walk ng isang netizen sa Siquijor matapos itong mag-viral sa social media. Kinaaliwan ng netizens ang uploader na si D.I. Weng matapos nitong gayahin ang iconic swing moment ng aktres na si Ann Curtis sa Cambugahay Falls, pero may kakaibang twist. Sa halip na simpleng mag-swing, kakaiba ang entry nito habang nakasuot ng mermaid tail, dahilan para tawagin siya ng netizens na isang sirena sa himpapawid. May ilan na nagsabing mukha raw itong bagong nahuling isda dahil sa mga agaw pansing galaw nito habang nasa ere. Mayroon ding nagkumpara rito sa isang sea lion show habang may ilan namang napaisip kung mas kahawig ba nito si Ariel o si Ursula mula sa The Little Mermaid. Samantala, patuloy na nagbibigay good vibes online ang naturang video dahil umabot na ito sa mahigit 700,000 views at higit 70,000 likes sa social media. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, para sa ating susunod na kwento, kinaaliwan ng maraming netizens ang magbabarkada na ito sa isang barangay sa Camarines Norte dahil sa kanilang kakaibang pakulo sa inuman. Imbis kasi na pasahan ng tagay sa isang mesa, layo-layo ang bahay ng mga ito at para maipasa, gumamit pa sila ng drone. Ang nakakaaliw na kwentong yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Patay ka ngayon, di ka makakaligtas sa tagay ni Ian. Kaya yan.
Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Tila ito na yata ang mantra ng magbabarkadang ito sa Barangay Rizal, Santa Elena sa Camarines Norte. Dahil walang excuse sa kanila kahit layo-layo pa ang bahay para lang makapag-inuman. Ang tagay kasi nakaraniwang sa mesa nakapaikot, sa kanila, bahay kung bahay, magtagay. Ang diskarte kasi ng magtotropa na sina Jetro Ian Saddam Amil, Ed James, Ryan at Verhel ay gumamit ng drone, literal na drone shot. Tila hindi na uso ang absent sa kanila dahil kung hindi sila makapunta, tagay na mismo ang lalapit sa kanila. Agad na nag-viral ang video na yan na in-upload ni Ian sa kanyang Facebook account. Aniya, walang ligtas sa tropa kahit pa nagtatrabaho o busy dahil no problem yan sa kanya. Hirit tuloy ng ilang netizens sa comment section, iba pa rin daw talaga mag-isip ang mga Pinoy at para-paraan. Good idea rin daw ito kung ayaw kang payagan ng asawa mong uminom sa labas. Mag-convey ka na lang daw na may aayusin ka sa bubong. Biro pa ng ilan, samahan na rin daw ng pulutan para kompleto at tila ito na nga raw yata ang pinakamataas na tagay sa lahat. Sa ngayon, mayroon ng higit 3 milyong views at halos 10,000 shares ang simpleng viral katuwaan na yan ng magkakaibigan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang maiinit na balita, kamote rider. Yan ang ilan sa maraming komento ng netizens sa viral video na ito ng isang rider na walang suot na helmet habang bumabaybay sa kahabaan ng EDSA. Pero bukod dito, sapul din sa dashcam ang isa pang paglabag nito sa batas trapiko. Dahilan para bumangga siya sa barrier. Kung ano yan, tutukan sa report ni Mili Borja. Umani ng atensyon online ng isang motorcycle rider matapos mahagip ang plastic barrier habang bumabiyahe sa kabaan ng EDSA sa bahagi ng Magallanes. Ibinahagi ng automotive publication na Visor ang dashcam footage kung saan makikita ang rider na walang suot na helmet habang binabagtas ang main highway. Sa unang bahagi ng video na isinumite ni Kevin Jude Pozo Laredo, makikitang nasa pinakaloob na lane ang motorsiklo bago ito lumipat pakanan nang hindi gumagamit ng turn signal. Nagpatuloy pa sa paglipat ng lane ng rider hanggang sa bahagyang bumangga ang motorsiklo sa orange plastic barrier na naghihiwalay sa mga sasakyang paakyat ng overpass at sa mga dumaraan sa ibabang bahagi ng kalsada. Sa kabila nito, nakarecover pa rin ang rider at tuluyang nakapasok sa lane para sa mga sasakyang hindi daraan sa overpass. Umabot na sa higit 170,000 views ang video at libong-libong reaksyong komento mula sa netizens. Marami sa mga netizen ang tinawag na kamote ang rider, isang termino para sa mga reckless driver o rider. Ayon sa batas, obligado ang lahat ng motorcycle rider na magsuot ng standard protective helmet sa lahat ng uri ng biyahe at kalsada. Ang sinumang mahuling hindi nakasuot ng helmet ay maaring pagmultahin ng 1,500 pesos para sa unang paglibag. Pinaalalahanan din ng mga motorista na mahalagang gumamit ng turn signal bago lumipat ng lane upang maiwasan ang aksidente at mabigyan ng sapat na babala ang ibang motorista sa kalsada. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang PCOS o polycystic ovary syndrome sa karaniwang sakit na nararanasan ng mga kababaihan. Marami rin ang natatagalan sa diagnosis at treatment nito dahil sa kalituhan dahil hindi lahat ng may PCOS ay may ovarian cyst. Isa itong dahilan kung bakit binigyan ito ng bagong pangalan ng mga eksperto upang mas mapabuti ang diagnosis at treatment. Kung ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Inanunsyo ng mga medical expert at researcher na iibahin na ang pangalan ng polycystic ovary syndrome o mas kilala bilang PCOS upang mas mapalakas pa ang diagnosis at paggamot sa naturang sakit. Ang sakit na PCOS ay isa sa mga karaniwang sakit sa kababaihan kung saan nasa 170 milyon na babae sa mundo ang mayroon nito. Para sa coalition ng mga pasyente, clinicians at medical organizations, pinili nila ang polyendocrine metabolic ovarian syndrome o PMOS bilang pangalan sa naturang sakit. Mas may isasalamin daw kasi nito ang malawak na hormonal at metabolic na epekto sa katawan ng isang babaeng naturang sakit. Nagdudulot kasi ng pagkalito sa mga kababaihan at kanilang doktor ang terminong PCOS dahil sa karaniwan nitong iniugnay sa ovarian cyst kung saan hindi naman lahat ng may PCOS ay mayroon nito, kung kaya mas matagal ang diagnosis at gamutan. Pinangunahan ng mga research group, Androgen Access at ang PCOS Society ang pagpapalit ng pangalan mula sa kanilang mga sinurvey na pasyente at profesional kabila ang mga opinion ng mga involved sectors.
Samantala, nagsisimula na rin ngayon ang proseso na formal na itong mapalitan bilang PIMOS kung saan sa loob ng 3 taon ay isasama na ito sa health systems, clinical guidelines, mga training at disease classification. Ilan sa mga sintomas ng PIMOS ay hindi regular na menstruation, hirap sa pagbubuntis, acne, uncited depression, pag-akit ng timbang at diabetes. At sa mundo ng showbiz, panibagong chapter sa karera ng rising OPM star na si Denise Julia. Ito ay matapos pumirma ang R&B singer ng kontrata sa isang record label sa Amerika. Narito ang report ni Showbiz Angel. Opisyal ng bahagi ng US record label na Empire ang Filipino R&B artist na si Denise Julia. Ang pirmahan ng kontrata nangyari sa opisina ng Empire sa California. It's such an honor to be one of the first I can't believe I'm saying that. Yeah. First Filipinas to ever set foot in this office and to be meeting all of you guys, and I'm so excited for what's to come. Aniya, bilang unang Filipina na naging bahagi ng isang major record label sa Amerika, ay isang patunay na deserve makilala ang husay ng mga Pinoy sa global stage. Pagmamalaki pa nga ng singer, no shortcuts, no nepotism. Nagpaabot naman ito ng pasalamat sa lahat ng mga nagtiwala sa kanyang talento mula pa noong nagsisimula pa lamang. Sabay sabing, this is only the beginning. Taong 2010 ay tinatag ng American Music Executive na si Gazi Shami ang Empire. Kabilang nga sa mga nakatrabaho nito ay sina Kendrick Lamar, Anderson .Paak, kaya hindi ng K-pop star na si G-Dragon. Magunita na 2020 na magsimula ang music career ni Denise Julia na nagpasikat ng mga kantang Nevermind, Bad at Butterflies. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na linggo para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.